Naaalala mo ba ang mga weekend drama anthologies ni na Charo Santos at Mel Chanco? Mga kwento ng buhay na akala mo imposible pero totoo pala, mga sanggol na napagpalit, mag-inang nagkahiwalay at mga eksenang akala mo pang pelikula lang. Well, meron din tayo niyan. Mga kwentong mala MMK sa tindi ng twist, emosyon at drama. Mga istoryang hindi mo aakalain pero totoong totoo. Tara, pag-usapan natin yan. Number 6. P. Not Guilty. Noong 2016, naganap ang isang kakaibang pangyayari sa gitna ng mainit na US election. Ang kampanya ni Donald Trump ay nagbigay ng maraming reaksyon mula sa mga tao. Pero ito ang ginawa ni Christina Ferguson, isang 32 anyos mula Amherst Junction, Wisconsin, ay isang kwentong tila galing sa pelikula. Isang gabi noong October, nalaman ni Christina na may meeting ang mga Trump supporters sa town hall. Excited siya, hindi para sumali sa meeting kundi sa pagkakataon na matagal niya nang hinihintay. Agad siyang kumilos. Umalis siya sa bahay nila na may daladalang isang malaking bote ng low-sodium, creamy Jif peanut butter. Sumugod siya sa meeting, pero hindi para magdala ng snacks. Habang nag-uusap ang mga tao, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Christina hawak ang peanut butter at nagsimulang mag-rant laban kay Trump. Sobrang lakas ng sigaw niya. Kinailangan siyang ilabas ng mga tao para maging maayos sa loob. Pero hindi nila napigilan si Christina sa paggawa ng gulo. Isang tao sa meeting ang biglang naalala ang dalang peanut butter ni Christina. Naisip niya, ano kaya ang gagawin niya roon? Kaya lumabas sila at laking gulat na nga nila nang makita si Christina na walang awang pinaglalagyan ng peanut butter ang mga kotse sa parking lot. Halos wala siyang pinalampas. Siyempre, nagalit ang mga tao. Nilapitan nila si Christina pero nagmadali itong tumakbo papunta sa isang apartment complex. Agad tumawag ng pulis sa mga attendees ng meeting. Agad din nilang sinugod si Christina base sa mga binigay na direksyon ng mga nagrereklamo. Pagdating ng mga pulis, naabutan nila si Christina sa loob ng apartment. Nanonood ng TV kasama ang isang lalaki. Tinanong nila ito tungkol sa nangyari sa parking lot. Pero depensa ng dalawa, nasa apartment si Christina buong gabi. Mukhang kapani-paniwala sana ito. Kaso nga lang, kitang-kita ng mga pulis si Christina na may peanut butter pa sa mga daliri habang kausap sila. At kahit nahuli na siya sa akto, todo deny pa rin siya dahil mukhang lasing si Christina. Pinahipan siya ng pulis sa breathalyzer. Confirmed, lasing nga siya. Sa sobrang lasing, naging madaldal si Christina at nagkwento kung bakit niya ginawa ang pang-gate crash. Umiyak din siya at inaming diehard supporter siya ni Hillary Clinton at ang paglalagay niya ng peanut butter sa mga kotse ay ang paraan niya ng pagprotesta laban sa kampanya ni Trump. Pero ang problema, hindi naman pala Trump supporters ang nasa meeting. Mali si Christina ng kinalaban dahil ang totoong meeting na binulabog niya ay para sa Tomorrow River Conservation Club, isang grupo na nagmi-meeting lang sana kung paano nila lilinisin ang ilog sa kanilang lugar. Ako, very wrong ka dun, Christina. Dinamay mo pa ang mga inosenteng environmentalists. Next time siguro, ipalaman mo na lang ang peanut butter mo. Number 5. Cannot be rich. Define pera na naging bato pa. Baka perfect ang kwentong ito para sa kasabihan na yan. Nasa isang tindahan ng netizen na si J4. Gutom at may $2 na lang na pera. Sakto para sa pantawid gutom na ramen. Pero may nakita siyang nagpakislap ng mga mata niya. Ang malaking lotto jackpot. Kailangan niyang mamili ang bumili ng ramen o bumili ng lotto tickets. Siyempre, sino bang aayaw na ang $2 niya ay posibleng maging $90 million? Nagdesisyon siyang bumili ng ticket. Pumila siya, pero habang nakapila, may lumapit na matandang babae. Dahil magalang siya at siksikan sa tindahan, pinauna niya yung matanda. Bumili yung matanda ng isang quick pick lotto ticket. Pagkatapos, bumili na rin siya ng ticket niya. Pagkatapos ng ilang araw, nakita niya yung matanda sa balita. Ito raw ang nag-iisang nanalo ng $90 million jackpot. Doon niya na-realize kung di niya pinauna yung matanda, siya na sana yung nakabili ng winning ticket. Sa isang simpleng pagpapaunang yun, literal na nawala sa kanya yung $90 million at $2 na rin. Pero minsan, ganun talaga ang buhay. Malas niya, swerte naman ng matanda. Pero sino ba nakakaalam? Baka naman may ibang jackpot na nakalaan para sa kanya in the future. Number 4. Pet Malu.
Sa Texas, ang batang si Laura ay may alagang aso na si Golondrina. Medyo mala pelikula rin ang kwento nila. Si Golondrina ay isang cute na Winnie dog na love ni Laura at ng kanyang pamilya. Pero isang araw, nakalimutan nilang isara ang gate at nakatakas ang aso. Sa sobrang bilis nitong tumakbo, hindi na siya naabutan. Naging malungkot si Laura at ang kanyang pamilya. Inakala nilang hindi na nila makikita pa si Golondrina. Pagkalipas ng isang taon, may bagong kapitbahay silang galing Kansas. Kasama ng new neighbors ang isang napaka-cute na Winnie dog. Sa una, nilalaro lang ni Laura ang aso ng kapitbahay nila. Pero napansin nila ang kakaibang kilos nito. Tuwing makikita sila, parang umiiyak ito na parang kilalang kilala sila. Kaya naman naglakas loob ang mga magulang ni Laura na itanong kung saan nanggaling ang aso. Sinabi ng kapitbahay na natagpuan nila ang aso sa Kansas. Sinubukan nilang hanapin ang may-ari pero walang nag-claim, kaya inampun na nila. Nang sabihin ng tatay ni Laura na may alaga silang Golondrina noon, nagulat ang mga kapitbahay. Nasa kanila pa pala ang dating color ng aso at nang makita nila ito, kumpirmado, si Golondrina nga ito. Ang journey ni Golondrina mula Texas hanggang Kansas ay nagpapaalala na ang pamilya tulad ng relasyon natin sa ating mga alagang aso ay tungkol sa koneksyon. Kahit gaano kalayo ang ating marating, may matibay na ugnayan na humihila sa atin pabalik sa ating tahanan. Number 3. Saging ka na lang. Sa New York City may kakaibang nangyari sa isang kilalang auction house. Sa Sotheby's, maraming mayayamang art collectors ang dumalo sa isang special auction. Ang pinagpipistahan, isang saging na nakadikit sa pader gamit ang duct tape. Oo, tama ang pagkakarinig nyo, isang saging lang talaga. Walang kakaiba, hindi nagsasalita, walang ginto, walang halong kemikal o infinity stones. Literal na saging lang na masusungkit mo sa kapitbahay nyo. Ang artwork na ito na pinamagatang Comedian, gawa ni Mauricio Catelan. Nag-umpisa ang bidding sa $800,000 pero ang crypto entrepreneur na si Justin Sun ay todo-todo sa pagbid hanggang umabot sa $5.2 million. Kaya naman sigaw ng auctioneer, "Don't let this banana slip away!" Oo, legit to. Hindi ka namamalikmata. Totoong-totoong nangyari ito. Noong 2019 sa Art Basel, Miami, unang ipinakita ang Comedian. Sinabi ni Catelan, ang artist na kilala bilang prankster, na ang saging ay simbolo ng global trade, culture at humor. Bumenta ang unang banana artworks for $120,000 to $150,000 bawat isa. Hindi raw ito tungkol sa saging mismo. Ang talagang binibili ng mga collectors ay isang Certificate of Authenticity at isang 14-page na manual. Itong manual ang nagsasabi kung paano palitan ang saging kapag nabulok na. Si Sun ay isang crypto billionaire founder ng Tron cryptocurrency na mahilig sa kakaibang artwork. May mga nauna na siyang biniling Picasso at Giacometti artworks. Pero bakit niya binili ang Comedian? Sabi niya, hindi lang ito art. Isa itong cultural phenomenon na nagbe-bridge ng art, memes at cryptocurrency world. Malalim, di ba? Sa kabila ng mga kontrobersya sa US Securities and Exchange Commission dahil sa umano'y illegal promotion ng kanyang crypto, hindi ito naging hadlang para kay Sun na bilhin ng kakaibang art. At hindi niya lang binili dahil sa isang press conference sa Hong Kong, kinain ni Sun ang saging mula sa artwork na ito. Kaya mas nag-viral at pinag-usapan si Sun sa buong mundo. Ang sabi ni Sun, kakaiba ang lasa ng saging na aniyay mas masarap kaysa sa karaniwang saging. So ano, bibili ka na rin ba ng duct tape at saging? Baka ito na ang simula ng next $1 million artwork mo. Number 2. Goodwill always find a way. Isipin mo, one normal day, naghahanap ka lang ng murang gamit para sa bago mong apartment. Pero hindi mo inaasahang may madidiscover ka palang isang bagay na magbabago sa araw mo. Isang kwento na parang eksena sa pelikula. Ganito ang nangyari kay Valerie Perriot. Lumaki si Valerie sa Illinois matapos lumipat doon ang kanyang mga magulang na bagong kasal noon. Pero nang mag-high school siya, naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Lumipat ang tatay niya sa Las Vegas habang ang nanay niya naman ay nanirahan sa Texas. Sa edad na 30, nagkaroon ng trabaho si Valerie sa South Florida. Siya ang una sa kanilang pamilya na tumira roon. Minsan napapadaan siya sa Goodwill para mamili ng mga murang gamit para sa kanyang bagong bahay. Habang naglalakad siya sa aisle ng mga kitchenware, may napansin siyang kakaibang libro. Isa pala itong poetry book, pero nasa tabi ito ng mga plato.
walang nakakapansin sa libro. Kaya naisip niya na bilhin ito sa halagang 25 cents. Walang masyadong dahilan, basta trip lang niya. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang libro para silipin ang laman. Pero ang unang bumungad sa kanya, hindi tula, kundi sulat kamay sa first page. Napatitig siya sa mga sulat. Para kasing pamilyar ito. Hanggang sa na-realize niya kung kaninong handwriting yun. Hindi siya pwedeng magkamali. Tatay niya ang may sulat nun. Ang libro pala ay regalo ng tatay niya sa nanay niya noong 3rd wedding anniversary nila. Sino nga ba naman ang mag-aakala na sa isang napaka-random na lugar, matatagpuan mo ang isang bagay na naging parte ng love story ng iyong mga magulang? Parehong kinumpirma ng nanay at tatay ni Valerie ang kwento sa likod ng libro. Ang sabi ng nanay ni Valerie, ibinenta niya ang libro sa isang garage sale mahigit 10 taon na ang nakararaan. Ang galing, di ba? Hindi man happily ever after, nagpapaalala pa rin ito na minsan may nabuong pagmamahalan na patuloy na mananatili sa mga alaala. Number 1. Perfect trimming. Naniniwala ka ba sa destiny? Kung ano yung para sa'yo, yun yung darating sa buhay mo. Career, achievement, adventure, at higit sa lahat, si The One. Noong sophomore year ni Jessa, binalak ng ate niya at ng kaibigan nito na i-set up siya sa isang blind date. Ang kadate sana niya, yung lalaking tagaputol ng damo sa bakuran ng magulang ng kaibigan nila. Kaso, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi natuloy ang plano. Hindi man lang sila nagkakilala. Lumipas ang 2 taon sa senior year ni Jessa, nakilala niya si Mark. Nagkamabutihan sila ng loob. May spark sa mga mata nila sa tuwing nagkikita sila. Hanggang sa naging sila at kalaunan, nagpakasal sila and they lived happily ever after. Oops, hindi pa tapos ang kwento. Ilang taon matapos silang magpakasal, may isang revelation. Sila pala dapat yung blind date noong sophomore year. Nako, ang galing ng tadhana, no? Hindi nagkita noon, pero sa huli, nagkatuluyan pa rin. Ngayon, 17 years na silang mag-asawa. Parang eksena sa rom-com, di ba? Kahit na-delay ng 2 taon, dumating pa rin sa tamang oras ang pag-ibig. Kaya bakit ka mag-aabala sa kakahanap kay The One? Kung tadhana naman ang magdadala sa inyo sa isa't isa, malay nyo, nasa comment section na pala. The End. May mga kwento talagang parang sa pelikula, punong-puno ng drama, twist at minsan nakakakilig din. Pero alam mo, kahit walang kamera, tayo pa rin ang bida sa kwento ng buhay natin. May konting bonus lang ng twist ng tadhana para mas maging exciting ang story. Ikaw, may kwento ka bang pang MMK din? I-share mo na! Baka ikaw na ang bida sa susunod nating episode. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.